Paano kung ang pinakamalaking eksperimento sa ekonomiya sa kasaysayan ng tao ay napahamak bago pa man ito magsimula? Noong Enero 1, 1990, 11 bansa ang gumawa ng isang bagay na hindi pa nagagawa ng kahit anong bansa. Kusang loob nilang isinuko ang kanilang sariling pera. Nagdiwang ang mga politiko. Pumalakpak ang mga ekonomista. At ilang mahinang tinig ang nagbabala na lahat ng ito ay babagsak. Walang nakinig. Pagkalipas ng 25 taon, ang mga babalang iyon ay parang propesya. Milyon-milyong tao ang nawalan ng trabaho, pensyon, buong kinabukasan. Hindi dahil sa malas, kundi dahil sa isang depekto na nabuo mula pa sa simula. Kaya sino ang nakakaalam? At bakit walang pumigil dito? Isipin mong binigyan ka ng mga susi ng isang bagong-bagong kotse. Makinis, mahal, kahanga-hanga. Bawat politiko sa kapitbahayan ay nagmamaneho nito. Nangangako ang brochure na gagawin nitong mas ligtas ang iyong mga kalsada. Mas mabilis ang iyong pag-commute. Mas madali ang iyong buhay. Kaya sumakay ka, umalis ka. At sa bandang milya 50 ay napagtanto mo, hindi gumagana ng maayos ang mga preno. At alam ng taong nagdisenyo nito. Hindi niya lang sinabi sa iyo. Iyan ay isang magaspang na metapora para sa nangyari sa 11 bansa sa Europa noong Enero 1, 1990. Dahil sa araw na iyon, may nangyaring hindi pa nangyari noon sa buong kasaysayan ng tao. 11 soberanong bansa na may iba't ibang wika, iba't ibang kultura, ganap na magkakaibang kasaysayan ng ekonomiya, ang kusang loob na isinuko ang pinakamakapangyarihang kagamitang pang-ekonomiya na mayroon ang isang bansa, ang kanilang sariling pera. Kusang loob nila itong isinuko. Masaya nilang isinuko ito. At naniwala sila, tunay na naniniwala, na ang hakbang na ito ay magbubuklod sa isang kontinente. Magtatapos sa mga siglo ng digmaan at tunggalian. At bubuo ng isang superpower sa ekonomiya na may kakayahang makipagsabayan sa Estados Unidos. Tuwang-tuwa ang mga politiko. Nagpalakpakan ang mga pangunahing ekonomista. Sinabihan ang mga mamamayan na ito ang hinaharap. Pagunlad, kasaganaan, pagkakaisa. Ngunit narito ang bagay na tahimik na ibinabaon ng kasaysayan. Sa eksaktong sandaling ibinubuhos ang champagne at ipinalalabas ang mga seremonya sa telebisyon. Isang maliit na grupo ng mga ekonomista ang naglalathala ng mga babala na napakatumpak, napaka-espesipiko, at lubos na hindi pinansin. Kaya ang pagbabasa ng mga ito ngayon ay halos parang nakakatakot. Hindi sila pesimistiko. Hindi sila anti-Europeo. Itinuturo nila ang mga blueprint ng arkitektura at sinasabing babagsak ang gusaling ito. At tama sila sa halos lahat ng bagay. Pagkalipas ng 25 taon, ang bawat depekto sa estruktura na kanilang natukoy ay hindi lamang nagkatuwiran. Ito ay naglaro sa buhay ng milyon-milyong ordinaryong tao sa buong Timog Europa. Kaya ang tanong ay hindi lamang, ano ang naging problema sa euro? Ang tunay na tanong ay, paano nakapagtayo ang napakaraming matatalinong tao ng isang bagay na halatang may depekto? At bakit ang mga taong higit na nagtitiwala sa sistema ang siyang nagbayad para dito? Balikan natin ang simula. Dahil upang maunawaan kung bakit dinisenyo ang euro sa paraang ito, kailangan mong maunawaan na hindi ito kailanman pangunahing isang proyektong pang-ekonomiya. Hindi talaga. Ito ay, sa kaibuturan nito, isang proyektong pampolitika. At ang pagkakaibang iyon, sa pagitan ng ambisyong pampolitika at lohikang pang-ekonomiya, ang nagpapaliwanag ng halos lahat ng sumunod. Pagkatapos ng dalawang mapaminsalang digmaang pandaigdig
Sa loob ng 30 taon, ang mga pinuno ng Europa ay pinagmumultuhan ng isang tanong higit sa lahat. Paano mo mapipigilan ang muling mangyari ito? 10 milyong tao ang namatay. Ang mga lungsod ay naging abo. At ang mga pinunong muling nagtayo ng Europa pagkatapos ng digmaan ay nakumbinsi na ang integrasyong pang-ekonomiya ang solusyon. Kung ang mga bansa ay magkakasamang nakikipagkalakalan, namumuhunan ng sama-sama, at sa huli ay nagbahagi ng isang pera, ang gastos ng pakikipagdigma sa iyong mga kapitbahay ay magiging napakalaki na ang tunggalian ay hindi na maiisip. Pinagsasaluhang pera, pinagsasaluhang kapalaran, iyan ang teorya. At sa totoo lang, hindi ito lubos na mali. Ang integrasyong Europeo ay nakatulong sa pinakamahabang pangmatagalang panahon ng kapayapaan sa kasaysayan ng Europa. Ang proyekto ay gumana, kahit man lang sa antas pampolitika. Ngunit sa isang banda, ang ambisyong pampolitika ay nalampasan ang inhinyeriya ng ekonomiya. Tumigil ang mga pinuno sa pagdidisenyo ng euro, batay sa kung ano ang gagana. At sinimulan itong idisenyo, batay sa kung ano ang magsusulong ng integrasyon. At ang mga iyon ay dalawang magkaibang maikling disenyo. Ang resulta ay isang unyon ng pera na may depektong direktang nakabaon sa pundasyon nito. Hindi nakatago, hindi banayad. Isang depekto na isinusulat ng mga ekonomista sa loob ng halos 4 na dekada bago pa man ilunsad ang euro. Noong 1961, halos 40 taon bago ang euro, isang ekonomistang Canadian na nagngangalang Robert Mundell ang naglatala ng isang teorya na kalaunan ay magpapanalo sa kanya ng Nobel Prize. Ito ay tinatawag na teorya ng mga pinakamainam na lugar ng pera. At ang argumento ay diretsyo. Ang isang-iisang pera ay gumagana lamang ng maayos kung ang mga ekonomiyang nagbabahagi nito ay sapat na magkakatulad upang mamuhay sa ilalim ng parehong patakaran sa pananalapi. Kailangan mo ng mga manggagawa na malayang makakagalaw sa pagitan ng mga rehiyon kapag ang isang ekonomiya ay maayos ang takbo at ang isa pa ay hindi. Kailangan mo ng mga sahod na sapat na nababaluktot upang tanggapin ang mga dagok sa ekonomiya. At kritikal, kailangan mo ng isang uri ng sentral na awtoridad sa pananalapi. Isang pinagsasaluhang kaban ng bayan sa esensya na maaaring maglipat ng pera mula sa mas malalakas na rehiyon patungo sa mas mahihinang mga rehiyon kapag may nangyaring mali. Isipin kung paano ito gumagana sa loob ng Estados Unidos. Kung bumagsak ang ekonomiya sa Michigan dahil naapektuhan ang industriya ng sasakyan, maaaring lumipat ang mga manggagawa sa Texas. Automatikong idinadala ng federal na pamahalaan ang mas maraming paggastos sa Michigan. Insurance sa kawalan ng trabaho, mga kontrata ng federal, mga programa ng tulong. At ang Federal Reserve ang nagtatakda ng patakaran sa pananalapi para sa buong bansa, habang ang Washington ang namamahala sa panig ng pananalapi. Gumagana ang mga mekanismo ng pagsasaayos. Wala nito ang Europa noong 1900 at 1970 at wala pa rin hanggang ngayon. Ang isang Griegong manggagawa na nawalan ng trabaho ay hindi basta-basta nag-iimpake at lumilipat sa Alemanya. Iba't ibang wika, iba't ibang kultura, iba't ibang profesional na kwalifikasyon, iba't ibang sistema ng batas. Napakalaki at malalim na makatao ang mga hadlang. Ang mga sahod sa Europa ay protektado ng matibay na batas sa paggawa na pumipigil sa mabilis na pababang pagsasaayos na tumutulong sa mga ekonomiya na makayanan ang mga pagkabigla. At walang European Treasury. Walang sentral na awtoridad sa pananalapi na may kapangyarihang buwisan ang mga Aleman at ipadala ang perang iyon
sa mga nahihirapang Griego, tulad ng pagpapadala ng pera ng Washington mula sa mga mayayamang estado patungo sa mga nahihirapang Griego. Hindi natugunan ang mga kondisyon ni Mundell para sa isang maayos na unyon ng pera. Alam ito ng mga ekonomista. Patuloy pa rin ang mga politiko at tinawag ang mga kritiko bilang mga kaaway ng pagkakaisa ng Europa. Kaya ano nga ba ang nangyari nang ilunsad ang euro? Noong mga unang taon ng 2000, ang mga interest rate sa buong Eurozone ay bumagsak sa mababang antas sa kasaysayan na itinakda ng bagong European Central Bank batay sa kung ano ang kailangan ng ekonomiya ng Alemanya. At dito nagsisimulang magkamali ng husto ang mga bagay-bagay. Para sa Alemanya, makatuwiran ang mga rate na iyon. Gumugol ang Alemanya ng mga dekada sa pagbuo ng isang disiplinado at ekonomiyang pinapagana ng pag-export na may mababang inflasyon at malakas na produktibidad. Ang mababang interest rate ay mapapamahalaan. Ngunit para sa Espanya, para sa Gresya, para sa Portugal, para sa Ireland, ito ang mga bansang ito na sa kasaysayan ay nagbabayad ng mas mataas na interest rate dahil itinuturing ng mga nagpapautang na mas mapanganib ang kanilang mga ekonomiya. Bigla, sa ilalim ng payong ng euro, ang mga bansang iyon ay maaring humiram sa mga rate na halos mas mataas kaysa sa Alemanya. Ang Espanya ay maaring mag-alok ng mga mortgage sa 3% sa halip na 8%. Maaring mag-issue ang Gresya ng mga bono ng gobyerno sa mga rate na hindi maiisip. 5 taon na ang nakalilipas. Ang mga bangko ng Ireland ay maaring humiram ng halos walang limitasyon sa halos zero na gastos. At ginawa nila. Lahat sila. Dahil mura ang pera at ang euro ay parang isang garantiya. Parang ang Alemanya ang pumipirma sa utang. Ang sumunod ay ganap na nahulaan sa pagbabalik tanaw. Nagtayo ang Espanya ng isang real estate bubble na sa ilang aspeto ay mas maliit pa kaysa sa pagbagsak ng pabahay ng Amerika. Lumaki ang sistema ng pagbabangko ng Ireland sa halos 10 beses na mas malaki kaysa sa buong ekonomiya ng Ireland. Nangutang ang Greece upang punduhan ang isang gobyerno na gumagastos ng halos 50%, higit pa kaysa sa kinokolekta nitong buwis. Nag-ipon ang Portugal ng mga depisit sa kalakalan taon-taon na naging dahilan upang ang ekonomiya nito ay nakadepende sa istruktura sa dayuhang kapital para lamang gumana. At lahat ng ito ay nangyari sa ilalim ng komportabling ilusyon na ang pagiging miyembro ng euro ay nangangahulugan na ang mga bansang ito ay masyadong integrated, masyadong mahalaga, masyadong European para payagang mabigo. Kalahating tama sila. Hindi sila papayagang mabigo ng tuluyan. Ngunit ang kapalit ng pagiging ligtas ay isang bagay na hindi sinang-ayunan ng sinumang botante at hindi lubusang naipaliwanag ng sinumang politiko. Ngayon, narito kung saan kailangan nating pag-usapan kung ano marahil ang pinakahindi gaanong pinahahalagahang depekto sa buong sistema. Bago pa man umiral ang euro, ang mga bansa sa Timog Europa ay may kagamitan na magagamit nila kapag ang kanilang mga ekonomiya ay dumanas ng problema. Ito ay tinatawag na devaluasyon. At bago ka mag-isip ng malalim tungkol sa terminolohiya ng ekonomiya, hayaan mong ipaliwanag ko kung bakit ito napakahalaga. Kung nahihirapan ang ekonomiya ng Italia, bumababa ang mga export, tumataas ang kawalan ng trabaho, nagsasara ang mga negosyo, maaaring bawasan lang ng Italia ang halaga ng lira ng Italia. Ang mas mahinang lira ay nangangahulugan na ang mga produktong Italyano ay naging mas mura para sa mga dayuhang mamimili sa isang iglap. Ang turismo ng Italia ay naging mas abot kaya. Ang mga sahod ng Italia
na sinusukat sa internasyonal na mga termino ay bumaba, na ginagawang mas mapagkompetensya ang mga manggagawang Italyano nang walang sino mang kinakailangang kumuha ng aktwal na pagbawas sa sweldo sa papel. Oo, ginawa nitong mas mahal ang mga import. Oo, binawasan nito ang kapangyarihang bumili. Ngunit binigyan nito ang ekonomiya ng isang pressure valve. Isang paraan upang umangkop ng walang kapahapahamak na mga kahihinatnan sa lipunan. Lubos na inalis ng euro ang pressure valve na iyon. At kritikal, pinalitan nito ito ng walang katumbas. Nang bumagsak ang ekonomiya ng Greece noong 2010, hindi maaaring magbawas ng halaga ang Greece. Ito ay nakakulong sa isang pera na hindi na nito kontrolado. Ang tanging landas pabalik sa kompetisyon sa ekonomiya ay ang tinatawag ng mga ekonomista na internal devaluation. Isang parirala na parang teknikal at neutral, ngunit naglalarawan ng isang bagay na brutal sa pagsasagawa. Pagbabawas ng sahod, pagbawas ng mga pensyon, pagbawas ng mga serbisyo publiko, sadyang paglikha ng malawakang kawalan ng trabaho at pagpapanatili nito doon hanggang sa bumaba ang mga gastos upang makipagkumpetensya muli sa internasyonal. Sa madaling salita, ito ay sadyang pagdudulot ng paghihirap sa ekonomiya ng isang populasyon hanggang sa makamit nito ang maaaring makamit sana sa pamamagitan ng pagsasaayos ng pera sa loob ng isang iglap. Sa Greece, ang prosesong ito ay nakapipinsala sa mga paraang halos hindi kayang makuha ng mga estadistika. Ang kawalan ng trabaho ay umabot sa 27% ng mga manggagawa. Sa mga kabataang wala pang 25, lumampas ito sa 60%. Hindi sa loob ng isang kapat o isang taon, sa loob ng maraming taon. Isang buong henerasyon ang hindi makahanap ng trabaho o umalis ng bansa. Lumipat ang mga doktor. Lumipat ang mga inhinyero. Nagsara ang mga negosyo ng 10,000. Ang mga rate ng pagpapakamatay ay tumaas ng masusukat. At pagkatapos ng halos isang dekada ng paggamot na ito, pagkatapos ng lahat ng pagdurusa, pagkatapos ng lahat ng mga sakripisyong iyon, ang kabuuang pasanin ng utang ng Greece ay talagang mas malaki kaysa noong nagsimula ang krisis. Dahil ang pagtitipid ay mabilis na lumiit sa ekonomiya, kaya't ang rasyo ng utang sa GDP ay patuloy na tumataas kahit na binawasan ng gobyerno ang paggastos. Ang gamot ay mas malala pa kaysa sa sakit, at ang pasyente ay walang pagpipilian kundi patuloy na inumin ito. Dahil ang pag-alis sa euro, muling pagpapakilala ng isang bagong pera. Pagharap sa agarang paglipad ng kapital at kaguluhan sa pananalapi na susunod, ay itinuturing na mas kapahapahamak. Kaya nanatili ang Greece at nagbayad. At hanggang ngayon ay hinaharap pa rin ang mga kahihinatnan sa ekonomiya ng dekadang iyon. Ngunit ang pinsalang pang-ekonomiya, gaano man ito kalala, ay maaaring hindi man lang ang pinakamapanganib na bunga ng estrukturang disenyo ng euro, dahil mayroong ikatlong depekto na tumatakbo sa ilalim ng ibabaw. At ito ay pampulitika. Ang European Central Bank ay hindi demokratikong nananagot sa mga mamamayan na ang buhay ay kontrolado nito. Ang mga gobernador nito ay hinirang, hindi inihahalal. Ang mga desisyon nito ay hindi maaaring baligtarin o baligtarin ng anumang pambansang parlamento sa Europa. Ang pangunahing mandato nito, ang pagpapanatili ng katatagan ng presyo, ay nakasulat sa mga kasunduan sa Europa na nangangailangan ng nagkakaisang kasunduan mula sa bawat estadong miyembro upang magbago. Ito, sa pamamagitan ng disenyo, ay protektado mula sa demokratikong presyon. Ang ibig sabihin nito sa pagsasagawa ay kapag itinaas ng SCB
ang mga rate ng interes upang labanan ang implasyon sa Germany. At ang desisyong iyon ay sabay na dumudurog sa paglago sa Italy. Walang botanteng Italyano ang makakagawa ng anumang makabuluhan tungkol dito. Hindi nila maaaring iboto ang Pangulo ng ECB. Hindi sila maaaring pumili ng ibang patakaran sa pananalapi. Sila ay pinamamahalaan ng isang institusyon na wala silang tunay na tinig sa paglikha at walang tunay na mekanismo upang magbago. Sila, sa pinakapangunahing kahulugan, ay mga paksa ng isang sistema ng pananalapi sa halip na mga mamamayan ng isa. At lumilikha ito ng isang partikular na uri ng political toxicity na nasaksihan nating kumalat sa buong Europa ng mabagal sa nakalipas na 15 taon. Kapag ang mga desisyon ng ECB ay nakakasakit sa mga ordinaryong tao at ang mga taong iyon ay hindi maaring managot sa ECB dahil sadyang idinisenyo ito upang maging walang pananagutan, sa halip ay pinapanagot nila ang kanilang mga pambansang pamahalaan. Bumoboto sila para sa mga partidong nangangakong lalaban sa Brussels. Pinipili nila ang mga pinuno na nagpapadala ng galit sa sistema, kahit na ang mga pinunong iyon ay walang makatotohanang plano para baguhin ito. Tingnan ang Italia sa loob ng mga dekada na pinangungunahan ng malawak na pro-European centrist politics na ngayon ay pinamamahalaan ng mga partidong tahasang nangampanya laban sa mga paghihigpit na ipinapataw ng Eurozone. Tingnan ang France, kung saan ang mga politikong nananawagan sa France na muling isaalang-alang ang pagiging miyembro ng Euro ay patuloy na nagpopol bilang kabilang sa mga pinakasikat na figura sa bansa. Tingnan ang Greece mismo, kung saan noong 2015 isang partido na tinatawag na Syriza ang nanalo sa isang landslide election sa isang tahasang plataporma ng pagtanggi sa Eurozone austerity. Pagkatapos ay gumugol sila ng 6 na buwan sa lalong desperadong negosasyon sa mga nagpautang sa Europa bago halos ganap na sumuko. Dahil kapag hindi ka maaaring umalis sa isang pera, halos wala kang impluwensya sa negosasyon sa mga taong kumukontrol dito. Ang demokratikong depisit ay hindi lamang nagbubunga ng masamang ekonomiya. Nagbubunga ito ng mapanganib na politika. Dahil kapag nararamdaman ng mga tao na ang sistema ay hindi mababago mula sa loob, nagsisimula silang maghanap ng mga paraan upang masira ito mula sa labas. May isa pang bahagi ng kwentong ito na may posibilidad na tahimik na ipagwalang bahala kung ano talaga ang nangyari noong mga bailout. Nang ang utang ng Greece ay naging hindi mabayaran noong 2010, ang mga pinuno ng Europa ay naharap sa isang tunay na sangandaan. Maaari nilang hayaan ang Greece na mag-default na maaring magdulot ng napakalaking pagkalugi para sa mga bangko ng Pransya at Aleman na nagpapautang ng malaki sa mga bono ng Greece. O maaari silang mag-organisa ng isang bailout gamit ang pera ng mga nagbabayad ng buwis mula sa buong Europa upang masakop ang utang. Pinili nila ang bailout. Ngunit ang paraan ng kanilang pagbubuo nito ay nagsasabi sa iyo ng lahat tungkol sa kung kaninong mga interes ang talagang pinoprotektahan. Ang mga pakete ng pagsagip ay pampublikong inilarawan bilang tulong para sa Greece. Sa pagsasagawa, ang pera ay dumaloy halos kaagad mula sa mga institusyong Europeo sa pamamagitan ng Greece at diretso sa mga kamay ng mga bangko ng Pransya at Aleman na may hawak na utang ng Greece. Nabawi ng mga bangko ang kanilang pera. Nakuha ng Greece ang mga kondisyon ng pagtitipid. Ang mga mamamayang Greek ang nagtiis ng mga kahihinatnan habang ang mga institusyon na ang walang ingat na pagpapautang ay nakatulong sa pagpapalaki ng problema ay naayos sa tulong ng mga nagbabayad ng buwis sa Europa
Ang parehong pattern na ito, mga bailout, na talagang mga pagsagip sa bangko na ibinigay sa pamamagitan ng mga soberanong pamahalaan, ay naulit sa Ireland, sa Portugal, sa Spain. Ang naitulong nito ay isang sistema kung saan pinopribado ng mga institusyong pinansyal ang mga kita noong magagandang taon. Pagkatapos ay ipinamahagi ang mga pagkalugi sa buong populasyon kapag nagkamali ang mga taya. At ang mga populasyon na nagbayad ng malaki ang siyang may pinakamababang kapangyarihang tumanggi. Ngayon, narito ang bahagi ng kwentong ito na dapat magpahinto at mag-isip sa sinuman. Ang mga depektong ito ay hindi natuklasan pagkatapos ng krisis. Hindi ito kinilala sa pamamagitan ng pagbabalik tanaw. Ang mga ito ay dokumentado, inilathala, at pinagtalo sa publiko bago ilunsad ang euro. Noong dekada 1900, 1970, isang grupo ng mga ekonomistang Aleman ang pumirma sa nakilala bilang Euro Manifesto, isang babala sa publiko na ang Eurozone ay hindi pa handa, na hindi nito natutugunan ang mga pangunahing kondisyon para sa isang working currency union, na ang paglulunsad ng monetary union nang walang fiscal union ay hindi lamang napaaga, kundi mapanganib, at na ang mga mahihinang ekonomiya ay haharap sa mga kapahapahamak na kahihinatnan kapag dumating ang unang seryosong economic shock. Tinawag sila bilang mga pesimista, bilang mga obstruktor, bilang mga taong hindi talaga nakakaintindi sa mas malawak na pananaw sa politika. Sa Estados Unidos, si Milton Friedman, hindi isang taong karaniwan mong iniuugnay sa mga sumasalungat na malayang pamilihan, ay hinulaan sa publiko na ang euro ay hindi makakaligtas sa unang seryosong resesyon nito. Nangatwiran siya na kung walang kakayahang magbawas ng halaga, ang mga bansang nasa Timog Europa ay haharap sa kawalan ng trabaho na sapat na matindi upang makabuo ng hindi mapaglabanan na pampulitikang presyon upang umalis. Tama siya tungkol sa kawalan ng trabaho. Maaaring minamaliit niya kung gaano karaming sakit sa politika ang tatanggapin ng mga bansang iyon sa halip na lumabas. Kahit sa loob mismo ng mga institusyong Europeo, kinilala ng mga panloob na pagsusuri ang mga alalahanin sa estruktura. Ngunit ang momentum sa politika ay hindi na mapipigilan noon. Napakaraming karera ang naitayo sa proyekto. Masyadong maraming prestihiyo ang nakataya. Masyadong maraming kapital sa politika ang ipinuhunan para sa sinumang may kapangyarihan na pigilan ang pagpigil. Ang mga babala ay naitala, isinantabi, at ang proyekto ay nagpatuloy. Kaya saan tayo iiwan nito ngayon? Saan patungo ang euro mula rito? May humigit kumulang 3 senaryo na dapat seryosohin. Ang una ay ang maaari mong tawaging pinamamahalaang pagkalito. Ang ECB ay patuloy na nakikialam tuwing ang isang krisis ay nagbabanta na maging eksistensyal. Ang mga pamahalaan ay gumagawa ng unti-unting pagsasaayos habang iniiwasan ang mga reformang estruktural na talagang mag-aayos sa mga pinagbabatayang problema. Ang mga antas ng utang ay patuloy na tumataas ng mabagal sa mas mahihinang ekonomiya. Ang paglago ay nananatiling mahina. Ang Timog Europa ay nananatiling natigil sa isang sistemang nakakalibrate para sa ibang tao. At ang euro ay humihina, palaging isang seryosong pagkabigla ang layo mula sa isang breaking point. Ngunit hindi kailanman lubos na bumagsak. Ito talaga ang nangyari sa nakalipas na 15 taon. Maaari itong magpatuloy ng medyo matagal. Ang tanong ay kung maaari ba itong magpatuloy magpakailanman. Ang pangalawang senaryo ay tunay na reformang estruktural, isang tunay na unyon sa pananalapi, isang aktwal na European Treasury na may demokratikong mandato at kapangyarihang pinansyal
upang mangolekta ng mga buwis at maglipat ng mga mapagkukunan sa buong kontinente. Isang wastong mekanismo ng paglilipat na naglilipat ng pera mula sa mga rehiyon na mas malakas ang ekonomiya patungo sa mga mas mahihina sa panahon ng mga pagbagsak, tulad ng ginagawa ng mga federal na pamahalaan sa pagpapatakbo ng mga unyon ng pera. Tunay na demokratikong pananagutan para sa patakaran sa pananalapi. Ito ang talagang kailangan ng euro upang gumana gaya ng inaangkin ng mga arkitekto nito. Ito rin, sa sandaling ito, sa politika ng Europa, ay halos tiyak na imposible. Dahil kakailanganin nito ang mga botanteng Aleman na tanggapin ang isang permanenteng sistema kung saan sinusuportahan nila ang mga ekonomiya sa Timog Europa. At ang mga botanteng Aleman ay hindi nagpakita ng gana para doon. Ang pag-uusap sa politika na kailangan upang maisakatuparan ito ay halos nagsisimula pa lamang. Ang ikatlong senaryo ay isang uri ng pagkawasak. Isang krisis na sapat ang tindi o isang lindol sa politika na sapat ang radikal upang pilitin ang isa o higit pang mga bansa na lumabas sa euro. Patuloy na lumalaki ang utang ng Italia. Patuloy na lumalawak ang mga depisit ng Pransya. Nauubusan na ang SAB ng mga pambihirang kagamitan na ginamit nito sa mga nakaraang krisis. At sa isang lugar, doon ay isang pagkabigla, pinansyal, pampolitika, geopolitikal, na sapat ang laki upang tuluyang masira ang kumpiyansa na nagpanatili sa sistema. Walang sino man ang makapagsasabi ng eksakto kung kailan. Ngunit ang matematika ng mga hindi nalutas na problema sa istruktura ay nagmumungkahi na kalaunan ay nagiging mas malamang kaysa hindi. Narito ang mas malaking aral na itinuturo ng kwentong ito, at hindi lamang ito tungkol sa Europa. Sa buong kasaysayan, ang bawat pangunahing sistema ng pananalapi ay tumagal lamang hanggat ito ay nakaangkla sa isang bagay na totoo. Ang pamantayang ginto ay gumana ng mahigit isang siglo dahil ito ay nakaangkla sa pisikal na kakulangan. Limitado lamang ang ginto sa mundo at ang limitasyong iyon ay kapani-paniwala. Ang sistemang Bretton Woods na namamahala sa mundo pagkatapos ng digmaan ay gumana ng isang henerasyon dahil ito ay nakaangkla sa pangingibabaw ng ekonomiya ng Amerika. Ang dolyar ay sinuportahan ng pinakamalaki at pinakaproduktibong ekonomiya sa mundo. Nang humina ang mga angklang iyon, nang hindi na kayang suportahan ng mga reserbang ginto ng Amerika ang sirkulasyon ng dolyar, ang sistema ay nasira ng medyo mabilis at medyo mapagpasyahan. Ang euro ay nakaangkla sa kagustuhang pampolitika. Sa paniniwala na ang mga pinuno ng Europa, kapag ito ay talagang mahalaga, ay palaging makakahanap ng paraan upang mapanatili itong magkakasama. Ang paniniwalang iyon ay nanatili sa loob ng 25 taon. Maaari itong manatili sa loob ng 25 pa. Ang kagustuhang pampolitika ay isang tunay na puwersa. Sino mang nakasaksi kay Mario Draghi na tumayo noong 2012 at nagsabing gagawin ng SEB ang anumang kailangan upang iligtas ang euro at nakasaksi sa agarang paghina ng mga merkado, ay alam na ang kagustuhang pampolitika ay maaaring magpagalaw sa mga merkado at bumili ng oras. Ngunit ang kagustuhang pampolitika rin ang pinakamarupok na angkla na maiisip. Depende ito sa mga pangyayaring maaaring magbago sa magdamag, sa mga halalan na maaaring pumunta sa hindi inaasahang direksyon, sa mga krisis na ang laki ay maaaring madaig kahit ang pinakadeterminadong tugon. Nang magsimulang lumiit ang imperyo ng Roma sa mga huling siglo nito, ang kagustuhang pampolitika na panatilihin ito ay matindi. Nanatili ito ng ilang sandali
sa pamamagitan ng pambihirang pagsisikap hanggang sa hindi ito nangyari. Ang kasaysayan ay hindi nauulit sa maayos na mga pattern. Ngunit may isang bagay na palagi nitong ginagawa. Inilalantad nito ang agwat sa pagitan ng kung paano ibinebenta ang mga sistema at kung paano ito binuo. Ang euro ay ibinebenta bilang isang proyekto ng pagkakaisa at ibinahaging kasaganaan. Ito ay itinayo ng walang mga pundasyong pinansyal na kinakailangan ng isang ibinahaging pera upang maipamahagi ng patas ang kasaganaang yun. Alam ng mga taong nagdisenyo nito ang tungkol sa agwat. Ang momentum ng politika ay masyadong malakas upang pigilan. At ang mga taong sa huli ay nagbayad para sa kakulangang iyon, na patuloy na nagbabayad, ay hindi kailanman ang mga arkitekto. Sila ang mga ordinaryong mamamayan ng mga bansang nagtiwala sa sistema sa salita nito. Hindi iyan sinaunang kasaysayan. Iyan ang kwento ng huling 25 taon. At depende sa susunod na mangyayari sa Europa. Maaari rin itong maging kwento ng susunod na 25